Jobet Medoro, I am okay. Tayo ay dapat nag-invest din bilang mga music ministry. Saan tayo dapat mag-invest? Yan. Kasi, minsan na pagka libre binigay sa atin, parang hindi natin napapahalagahan. Pero minsan, kunyari, bumili tayo ng ticket ng Blackpink. Nanood kayo ng ticket ng Blackpink, Kung libre lang yun, parang hindi nyo masyadong, na-enjoy, okay lang. Pero kung nagbayad kayo ng 5,000, tapos hindi kayo nag-enjoy, hinayan ako. I'm sure hinayan kayo sa inyong binayad, no? Alala ko yung isang kasama namin sa Charismatic, nanood po siya ng Blackpink dati. Para sabi ko, meron sila uli ng ganito and 23. Manonood ka ba? Sabi ko, ay, Ate Jobet, nang hinayang ako sa binayad ko kasi parang wala silang gana. Yun, hinayan siya kasi nag-invest siya doon, So talagang pag ginasasan natin, manghihinayan tayo pagka inasahan natin hindi yun ang babalik. Pero kay Lord, ang bawat investment natin ay babalik. Amen? Amen. Sige, lalo na tayo mga music ministers. Yan. So ang aking talk po ay tungkol sa mga katangian. Nakikita po ba? ng music minister. Yan. So yung to minister, lay minister, ay ibig sabihin ng to minister ay to serve, maglingkod. At kung ang lay minister, ibinibigay si Jesus sa pamamagitan ng Eucharistia, tayo ibinibigay natin si Jesus sa pamamagitan ng musika. Ayun, para pala kayong mga lay minister. Okay. At kung kayo ordinaryong singer o musician, siguro kailangan lang meron kayong magandang boses, meron kayong talent para sa pagtugtog. At kung malaman yun, kailangan lang malakas ang inyong loob, di po ba? Makapanag mukha, yun! Pero dahil hindi tayo mga ordinary singers, tayo sinet aside ni Lord para sa kanyang gawain, merong mga katangian na hindi lang katulad ng mga ordinaryong singer. So ano mga katangian ng isang music minister? Una-una, dapat spiritually fit to serve. Sabihin nga sa katabi, dapat spiritually fit to serve. Ayan. And hindi naman po sila kulto, Naghanap lang ako ng picture ng naka-apron, sapagkat ang apron ay simbolo ng paglilingkod. Hindi ba? Okay. So dapat kang maglingkod. Ano kaya ibig sabihin ng bukod sa dapat may boses ka, meron kang talento para mag-serve kay Lord. Ano kaya ibig sabihin nun? Yan. Tignan natin yung storya sa Chronicles noong unang panahon. Yan. So yung pagka ikaw ay isang Levitico pala, lahi mo ay Levitico, napaka-special pala ng mga tao, sapagkat sila yung mga naging musician noong unang panahon. Sila ay pinili para maging balang araw, ako itulog kay Lord sa pamamagitan ng tambourine o ng mga alpa, mga lira, ganyan. So, pag tumutugtog sila, yung mga maaawit na Levita tawag sa kanila, nakadamit sila ng mamahaling lino na kulay puti habang sila tumutugtog ng pompiang, alpa, lira, kasal ng mga trompeta na hinihipa ng 120 na pare. So, music ministry nakaputi. Bakit kaya nakaputi? Purity, okay. At ano ba, baka sabihin nyo, hindi, ano nyo lang yan, chika mo lang yan, pero ano bang biblical na reference para na nagsasabing ang puti ay tunay na simbolo ng kalinisan or righteousness. Yan, sinabi sa Revelation. Magadak tayo at matuwa. Luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng Kordero, si Lord, at inihanda na ang nasintahang babae ang kanyang sarili. Inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. Sino yung kasintahang babae? Tayo yun, di ba? Tayo yung ikakasal kay Lord, tayo hahanap kay Lord. At binihisan siya ng malinis, ng puting-puting lino. At sabi pa, ang lino ay mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Righteousness.
Di ba ngayon ba nakakatuwa, di ba? Parang nire-recommend na tayo magsisiba, tayo magsusuot ng kaya tanda ng ating ano ba? Kalinisan at laban sa pangkurakot. Di ba? Pero maganda yung simbolo po, di ba? Pag first communion, nakapunto pa namin. So napakaganda po. Simbolo ng kalinisan na yan. Pero, kung kayo ay music minister, hindi yun ang syempre nakakuha sa damit. Dapat din, karapat-dapat. At sino ba ang hindi karapat-dapat? So, yan. Ang kaluruan nito sa pagkagalit. Narinig ninyo, sabi sa Mateo 5:21-22, narinig ninyo ang sinasabi ng inyong mga ninuno, huwag kang papatay! Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Oh, siguro sabi niya, syempre naman, meron ba namang music minister na mamamatay tao? Diba? Meron ba dito? Sige. Maaaring hindi kayo mamamatay tao, pero hindi pa tayo nakakalusot. Hey. Kasi sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napoboot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. At ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa itaas-taasan. So ang sinasabi dito, sino pa yung mga hindi karapat-dapat o hindi righteous? Yung napopoos sa kapatid. Okay lang naman magalit si Jesus nagalit, pero napopoos ng walang dahilan. O high blood lang, talaga masungit ka lang. Galit ka lang sa mundo. Eh, mainitan ako na masungit. Menopause. At hindi naman sabi, ang humahamak sa kanyang kapatid. Diba? Amen, bulungan ko. Ay, yun naman si sister na mukhang naburay mo ka. Oh, mga masyado kayo mapanlait. So, kung tayo ay magagalitin at mapanglait, yan, sabi ni Lord, hindi kayo karapat-dapat. So kung gusto nyo maging karapat-dapat, mabuhin ang inyong galit. Diyan ako natatamaan mo doon sa yung humahamak. Kasi humahamak minsan yung panglalait, ano ba yung mga karaniwan na, akala natin okay lang. Yan, jolos yan. Pangmintas, ano ba yung mga usok mintas ngayon? Meron pang facial expression system. Jolos yan. Mukhang kabayo. Okay, pero meron pa. Hindi pa tayo nakakalusot ha. Ini-script tayo ni Lord. Sinasabi din sa Matthew 21, yun, garugtong verse 10. Ngunit sinasabi ng sino, ngunit sinasabi, at sino mang magsabi sa kanyang kapatid, wala ka, ay manganganib na makwarasahan sa apoy ng impyerno. Pagmura! Tingnan nyo! Diba? Nakakaano pa, no? Parang kahit sa batang maliliit, naririnig natin yan. At para bang ito'y regular na expression lamang, dapat maiparamdam natin sa hindi maganda yung lumalabas sa bibig nyo. At hindi lang dahil hindi magandang pakinggan. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, mga nganib na mapunta ka sa impyerno kung ikaw mura ng mura. Okay? Nakakalungkot kasi pati ang mga namumuno sa ating pamahalaan, bulaklak ng bibig nila ang pagmumura. So, minsan expression na lang, pero kailangan maparamdam o makarating sa kanila ang cursing, pagmumura, ay hindi lang nakakasama para sa nakakarinig sila sa kanila, pero nakakasama rin para sa ating mga kaluluwa. Okay, so ang unang-unang katangian, dapat sa paglilingkod. So hindi lang yung hindi pumapatay, pero hindi rin kayo dapat pumapatay ng nakatalikod ang inyong ang ating mga kapwa. Pangalawang katangian, submissive to authority. Gumagalang, sumusunod sa nakakaitaas sa kanya. Okay. Yan. So, sabi sa Romans 31,
Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno. Yan. Pinuno ng pamahalaan, pero hindi ibig sabihin ng pamahalaan lang, no? Pasakop sa pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. O sabihin na natin, tayo member ng isang music ministry, at yung head ng ating music ministry ay parang nailagay lang yan dyan kasi anak siya nung anak siya nung president ng Parish Pastoral Council doon, ang nakagalang sa music yan eh. Tapos siya maglilid sa atin. O, baka meron dahilan si Lord bakit nilagay na. At sinasabi ng kanyang salita, lahat ng nasa posisyon ay iniluklok ng Diyos. Matatanggap man natin o hindi. Sinabi ni Lord, meron akong, diba? Sa Old Testament, bakit napakaraming hari na evil? Pero inilagay sila ni Lord doon. Meron purpose si Lord doon. So kung sa palagay natin, may evil yung nasa posisyon yun, meron dahilan si Lord. Bakit sila nandun? Okay? At baka gusto sabihin ni Lord, kung tinitira natin lagi yung nasa posisyon, maging head man ito ng music ministry, o head ng Parish Pastoral Council, o head ng anumang organisasyon, baka sinasabi nyo, gusto mo, ikaw na. Diba? Nilagay niya for a purpose. Meron dahilan sila, kahit sa ating mga opisina, kung nagagaling tayo dun sa mga bossing na kanila, makarapatan niya kasi nandiyan, parang ano naman yun eh. Bulok yan, bulok ng sistema. Kung ganun yung ating pananaw, siguro dapat umalis tayo, kasi hindi natin dapat ginagawa dun sa taong nakakataas para sa atin. Hindi dapat natin ginagawa. Number 2, submissive to authority. Katangian na number 3, contributes to the unity of the music ministry. Kayo ang peacekeeper. Hindi nyo hinahayaan na pagka may umuusbong na alitan, kayo pa ang gumagatong. Yan. So sabi sa Romans 16:17, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, maging maingat daw tayo meron tayong nakikita ganito kasama natin sa music ministry, or sa charismatic community, or sa eskwela, or sa office. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkaampi-kampi at sanhi ng pagtalikod. Dahil sa pagsasalungat nila sa aral na tinanggap nyo, iwasan ninyo sila. Iwasan nyo sila. Okay? Pero kung mahal natin sila, hindi natin sila maiwasan. Then rebuke them in Jesus' name. Amen. Ano pa? Mga paalala pa. So, kayo'y maging magpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Magparaya kayo tulad ni Moira. Sa kanyang awitin, magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Maging pasensyosa. Uulitin niya ni Mami Jane mamaya. Sasabihin niya, invest in patience. So, naku, hindi lang pala. Nalalaman natin ngayon, no? Hindi lang pala yung galing sa pag-awit, talento sa pagtugtog ang kinakailangan. Marami tayong kailangan investment at dapat lumago tayo sa bagay na ito sapagkat ito ang mga katangian ng isang music ministry. Again, sabihin sa kapatid, sa katabi, maging magpakumbaba, maging mahinahon, at matiyaga. Kalma ka lang. Balikan natin yung unang storya, di ba? Humarap ang mga Levitico, magpa-prayer meeting sila, yung mga musicians, yung mga Levitico. Anong kanilang suot? Hindi, no? Natanda na? Okay. May isang event, yan. Nag-prayer meeting sila sa Philippine Arena. Yan. Nag-gather yung mga Levitico sa Philippine Arena. Tapos nasa harap yung mga music ministry para mga frontliners sila kasi sila yung para mga worship team. Yan. So isang beses, nagkaroon na yung may prayer meeting. Tapos alam niyo po ba kung anong nangyari? Yan, medyo mahaba tayo pagdaanan. At umihip ng trumpeta ang mga magkaawit. Uy!
trumpeta at ang mga maang aawit ay sama-samang nagpuri at nagpasalamat kay Yahweh. So yan, worship sila. Sa sayaw ng mga trumpeta, kumbiyan at iba pang mga instrumento ay inawit nila ang ganito. Sabay-sabay tayo. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay na aging tapat kailanman. Sige, Ate Lopez pa natin ulitin. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay na aging tapat kailanman. Isa pa. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay na aging tapat kailanman. Siyempre, inaawit nila yan. Meron tono. Paulit-ulit nila inaawit. At ano ang nangyari? At ang templo ng tahanan ng Diyos ay napuno ng ulan. Makapal ng ulan. Kaya ang mga pari hindi nakapagmisa, ang mga pari hindi nakatagat sa loob upang maglingkod. Napuno ng kalwalhatian ni Yahweh ang buong templo. Sabihin, hindi lang nagbago si Moses kanina. Si Moses ba yun? Nagbago nagpakita sa kanya ang Diyos. Pero ito, nung nagpakita si Yahweh sa kanila sa pamamagitan ng ulam, yung mga pare, para silang na starstruck siguro, hindi sila makapagmisa sapagkat napuno ng glory ni Lord, yung Philippine Arena. Napuno na ng glory ni Lord. So, nang ibig sabihin, pag ang kanyang mga music ministers ay umaawit sa iisang tinig, ibig sabihin, may nagkakasundo kayo at iisa ang inyong hangarin. Nabigyan papuri si Lord. So, bumababa ang kanyang kalwalhatian. At pagka bumaba ang kanyang kalwalhatian, siguro hindi na lang nakalagay na, pero maraming milagrong nangyari. Amen? So, napakahalaga na pag umaawit ang music ministers, hindi sila galit-galit. Walang may alitan. Sapagkat pag naging iisa ang ating tinig, bumababa ang kalwalhatian ni Lord at gumagawa ng kabutihan. Diba? It is good to praise the Lord. So, pag tayo ay nagpupuri sa Kanya, maraming magagandang bagay ang nangyayari. So, dapat, sabihin sa katabi, dapat peace tayo. Peace, ha? Okay. So, ano yung number 3? Dapat, ano yung number 3 nga? Contributes to the unity. Yun! Thank you. Contributes to the unity of the music ministry at huwag magiging sanhi ng kakampi-kampi. Okay, number 4. Huling katanungan. Tingnan nyo, wala akong sinabing dapat magaling kumanta. Dapat magaling kumirit. At kaya niya kadali ng golden. Hindi yun ang requirement ni Lord. Sabi niya, pinaka-apat. Ang basa ko dati dyan, zealous, pero zealous pala. Being zealous, masigasig, masipag. Yan. Sabi sa Ephesians 6:6, gawin ninyo yan, may nakakakita man o wala, upang magpuri ang mga tao. Kung hindi dahil kayo yung mga, huwag niyo daw gawin dahil para lang magpuri yung mga tao, purihin kayo yung mga tao, kundi dahil kayo yung likod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, pag tayo may ginagawa, gawin natin yon para kay Lord at hindi pakitang tao. Matulad doon, kunyari, naglilipot tayo at dahil merong seminar. Ay, magsisipag ako, ilinis ng sakit. Ako yung bubuhat ng mga upuan para makita ko ng mga tao na naglilingkod ako at music ministry ako, makikita nila. Naglilingkod, nagsaserve ng pagkain, nagre-register, nagbibigay ng ID. Pero pag sa bahay ko lang, hindi mautusan. So, masigasig, parang maraming sumasanayan. Masigasig, nakikita ng tao o hindi. At, katulad ng nabanggit ko kanina, hindi porket music ministry, masigasig lang kayo sa mga bagay na may kinalaman sa music ministry. Kung kinakailangan magligpit,
maglinis ng banyo. Kaya kami, inspired kami dun sa yung Catholic Charismatic Community na Elim. Kasi nakikita nyo yung kanilang music ministry, minsan nakikita nyo yung nakasal maglinis ng banyo, magpandal yung basura sa banyo. Kasi kumbaga yun ang training nila, na ang paglilingkod bilang isang music ministry ay hindi lang bilang isang music ministry, maglingkod ka sa ibang pamamaraan na kinakailangan ng iyong simbahan. Okay? Maging masigasig! Amen! Kanina po actually dun sa Heart of Worship ako ay na-touch talaga kasi di ba parang sinasabi natin, in the worship is about God and not about us. Not about us. Pero, ang isa pa na panawagan ay yung ating lifestyle ang maging worship. So bigla ko naisip na, oo Lord, pag nakikipag-usap ako sa aking mga tao, dapat walang worship pa na yun na ikaw ang tinataas ko. It's about you and not about me. Kasi minsan nakikita ko yung kahinaan ko eh. Ang hirap, ang bagal-bagal kong kumilos, parang ang tagal-tagal kong maka-accomplish. Puro kahinaan ko yung nakikita ko, pero dapat pala habang kumikilos tayo, nagtatrabaho o nag-aaral, ang nakikita natin ay ang kalakasan ng Diyos at hindi yung ating kahinaan. Amen? It's about Him and not about us. So, pipain natin. Let's review. Ang apat na katangian ay, una, dapat maglingkod. Pangalawa, sumusunod sa nakakataas. Pangatlo, ayan, di ko nasabi kanina, pasimuno ng kapayapaan. Yan. Hindi kayo ang pasimuno ng pagkakampi-kampi. And finally, masasik at hindi pangbilang tao. Hindi lang bilang music minister, pero sa lahat ng bagay, kung saan tinawag ang inyong talento, paglilinis ng pinggan, paghugas ng pinggan, pagluluto, maging masigasig. At meron na kayong papakilala sa inyo. Si Propeta Ezekiel. Yan. Siya ay taga-Old Testament. And si Propeta Ezekiel ay pinanganak na mayaman. Mayaman. So mayaman ang kanyang. Yung kanilang bayan ay ano yung kinumper? Sinakop ng mga taga-Babylonia. At pati siya, syempre, inano din siya. Kinuha siya at ginawang alipin. At hindi lang nila sinakop yung lugar, yung mga taga-Babylonia, hindi lang nila sinakop yung lugar ni Ezekiel, dinala pa nila sa Babylonia. So, napunta sa isang refugee camp si Ezekiel at ang kanyang mga kababayan. Pero hindi yung lugar nila. So, parang naghihinagpis yung puso ni Ezekiel kasi nakikita niya kung paano maghinagpis yung kanyang mga kababayan na sinakop ng mga taga-Babylonia at ginawang alipin at kung hindi ginawang alipin ay pinatay. So, nagdurugo yung kanyang puso. Kung minsan, nagre-reflect siya, ayun nga. Parang may tumakas galing sa Jerusalem. At sinabi, alam mo ba, di ba sinakop tayo? Alam ba kung ano nangyari sa bayan natin? Sinunog! Naku, so hindi lang sila sinakop at dinala sa ibang lugar. Sinunog pa ang kanilang bayan at pinatay ang mga tao. So wala nang natirang buhay. Yan, so yun ano nila, nakita nila, yung bayan, ano nangyari. So yun nga, kung hindi sila gagawin alipin, sila yung papatayin. At dahil naghihinagpis ang puso ni Ezekiel, kinausap siya ni Lord para bigyan ng hope o pag-asa. Ganyan. Ezekiel, alika dito. So si Ezekiel ay binigyan ng vision ni Lord. Dalawang vision. Una, sabi niya, meron vision na dinala ako ni Lord sa disyerto na puno ng buto. Buto ng tao, valley of dry bones, kalansay. Tapos sabi ni Lord, Ezekiel, mabubuhay ba ang mabuto na yan? Sabi niya, si Ezekiel kasi ay nagtitiwala kay Lord. Kaya sabi niya, ikaw lang nakakaalam, Lord. Totoo naman, di ba? Ikaw lang nakakaalam kung mabubuhay yan o hindi. Sabi niya, sige, utusan mo ang mga buto na magdikit-dikit at mabuo uli. So, gano'n nga ang ginawa. Inutusan niya at nagsama-sama ang mga buto at nagbuo uli. Ang kalansay na parang tao. At hindi lang yun, nagkaroon pa ng laman. Ang laman loob, balat, ngipin, muscles.
At hindi lang yun. Dahil tinanong mo ng Lord, so, buhay na sila? Sabi niya, ay opo Lord, naging tao sila, pero wala silang buhay eh. So sabi niya, sabi ni Lord, sige, tawagin mo yung mga hangin para hipan sila, para hihipan ko sila, magkakaroon sila ng buhay. At ganoon nga ang nangyari, no? Yung mga kalansay, nagkaroon ng langan, nagkaroon ng ngipin, balat, nagkaroon ng buhok, nagkaroon ng nagkaroon ng damit galing sa Uniqlo. Pero alam niyo ba, hindi lang sila nabuhay. Yung mga kalansay, sila ay naging isang hukbo, battalion of army. Wow! Diba yung ikinalulungkot ni Ezekiel kasi yung wala nang buhay yan, mga kalansay, mga kababayan ko namatay. Pero sabi ni Lord, hindi, yung isang bagay na patay na ako lang silbi, kahit kung gawin mo ng pangyarihan. Sila ay naging mighty battalion. At meron pang isang pangitain si Ezekiel. Ito pang nakita niya. Sa templo ng Jerusalem, dumali ang tubig. At yung Dead Sea na tuyong-tuyo ay napuno ng tubig. Nagkaroon ng buhay yung mga tumutubo. Doon yung Dead Sea, wala talaga tumutubo. Sobrang ang alat. Pero ang ginawa ni Lord, nilagyan niya ng tubig ulit, binuhay niya yung dagat niya, at nabuhay ang mga ibang living things. So sinasabi dito sa pangitain ni Propeta Ezekiel, kung saan palagay natin tayo tuyot na tuyot, o walang silbi, katulad na dry bones, at ang ating buhay tila ba wala nang silbi. Si Lord, kay Lord may bagong pag-asa. Kaya niya gawin tayong sariwa at punong-puno ng buhay. Yan. So, hindi po ako magpapakanta, pero meron po akong ipaparinig sa inyo ng isang awitin, ng Hillsong, ang title ay Bones. At sinasabi doon na, Lord, yung aking kalansay, walang silbing buhay, yung patay na buhay, ay kaya mong gamitin. Kaya mo akong tawagin sa inyo at punuin ng inyong grasya.